Sa linya na po natin si ASEC Bernardo Alejandro ng Office of Civil Defense, ang Deputy Administrator. ASEC. Yes, good evening, magandang gabi. ASEC, magandang gabi. This is Raul Esperas. Kasama po Yes, natin Raul. Si Terence po. Terence Mulavi po, sir. Yes, Terence and Raul, good evening. Okay, can you give us an update doon po sa mga incident o dyan sa insidente sa Gensan? At para ho magkaroon kami ng mga malinaw na impormasyon. Oo. As of itong ngayong araw, meron tayong halos 148,000 families ang apektado from 452 barangays. Ang ating operasyon po ngayon ay nakasentro sa dalawang region, sa regions 11 and 12. For Region 12, medyo ang binabantayan natin yung Glan. Sa Region 11 naman, itong Jose Abad Santos na area, no? And of course, nandyan yung Balut Island sa Sarangani Municipality of Sarangani, and then yung General Santos. So ito po yung medyo tinamaan ng na meron tayong challenges in terms of bringing in relief goods at saka mga responders doon kasi marami pong mga landslide sa mga daan, no, na papuntang Glan at papuntang Jose Abad Santos. But yung ating national highways naman ay na-clear na yan ng DPWH at karamihan ay passable through via light vehicles lang muna. Kaya ang ginagamit po natin talaga to bring in relief goods ay helicopter at mga barko, no, ng Navy and Coast Guard at mga helicopters ng Philippine Air Force, pati na rin ng Coast Guard na nagdadala ng mga relief items sa mga isolated na areas or hard to reach areas. So yun po ang sitwasyon ngayon, kaya meron pa tayong hinahanap na mga missing. May mga missing pa tayo sa... Ilan pa ho? So far, ang kaninang umaga nasa 33 ang missing. Marami po dyan sa Jose Abad Santos na munisipyo at sa Glan. Ito po yung mga areas na meron pa tayong mga search, rescue, and retrieval na ginagawa. Kasi marami pong mga landslide ito. Reported missing due to landslide. Kaya tuloy-tuloy po ang ating operasyon doon sa areas na yan. Sir, si Terence po ito. Bali po sa mga affected na families po, yung mga nawalan nga po ng bahay, may mga nabasa po kasi kami na meron pa raw po mga nasa kalsada. So, meron pa po ba mga pamilya na hindi nananatili sa mga evacuation centers po? Oo, meron pa po. Kasi yung outside evacuation centers na nandun pa po, halos 14,000 families pa po ang reported sa atin. Although meron pong nakastay sa evacuation center na 26, no? As of today, 2,000 families yan. Pero marami din. Lalo na sa Glan and Gen Santos area. Okay. Doon naman po sa mga nakikita namin sa online na kung saan humihingi sila ng tubig, humihingi sila ng mga pagkain. Ano po ang may papayo ng OCD dito? Dahil as you mentioned, ay medyo nahihirapan kayo sa pag-deliver ng mga relief goods. Yung tubig at saka pagkain, ang ginagamit natin talaga ngayon, aside from pushing them using yung ating by land mga resources, yung ating pong mga helicopters talaga. So talagang kailangan po talaga ngayon tubig kasi wala pong kuryente. Hirap pa po yung ating mga water districts mag-generate ng sustainable na tubig, no? Kaya tubig at saka pagkain po ang and then yung mga materials na housing materials na kailangan po. Meron ba kayong timetable as to when magno-normalize ang sitwasyon dyan sa Gensan, ASEC? Hello. ASEC. Hello. Nawawala po. May timetable po kayo kung kailan magno-normalize yung sitwasyon diyan sa Gensan, ASEC? Ito nga we are magwa 1 week na tayo by Monday, dapat early recovery na. So kailangan po mag-transition na tayo from response to early recovery. So hopefully by Monday we'll see kung
tuloy-tuloy na po ang early recovery para mag-transition na tayo para tuloy-tuloy na po yung rehabilitation natin. Ito naman po, sir. Confirm ko lang po. Ilan na po yung death toll ngayon, sir? Nasa 61 po ang count natin. 61 po. Bali po, kumpirmahin ko lang po kasi po magkaiba po yung datos na binibigay ng BFP at OCD. Paano po nangyayari yun? Po yan, ito po ay may proseso yan, basta ang nakaabot sa amin ay 61 na po, no? Galing naman din sa DOH, sina-triangulate yan.